Okay, so old ni siya nga slide. Bear with me. If at any point na may question kay, go ahead no, ask. Medyo informal lang. So, transactions for real estate agents. Sa akong experience, 5 years in practice, notarizing, broker sad ko, appraiser, and real estate consultant. So, I've been around no, with real estate. I'm also the chairman for CREBA now, no, Chamber for Real Estate Builders and Associations. So, ako makita, mostly sa mga, let's say, agents, of course, no, we prioritize, number one good is commission, di ba? And, ang usa ka misconception is that lawyers or mga notary public kay arte, di ba? Kuan, dili mo pirma sa attorney, ano man. Kay ang kulang, di ba? Ang katong nagpirma, wa niya nakita or those things. Ang gakahitabo man good sa akong 5 years na so far, no, kay daghan good instances na mo hesitate ang seller later, na itawag nato nga buyer's remorse, di ba? Na mga instances pod na renter, no, later ang renter feeling niya mura gamay lagi ang bayad sa rent, ang pikas kay kanang medyo dako. So ginatry nila og challenge ang contract, ginatry nila disrespect, ginatry nila nga ipa-evict ang person currently staying, no, kung renter. Kung seller po siya, nakita siya og nakakita siya buyer nga mas taas og offer, i-try niyang ingon nga wala man ko nagpakita sa imong office attorney. That actually happened no before. Butuan ni siya nga client. According sa iyang story, wala daw siya nagpakita sa office. Dayon ginotarize na ko ang document. And then, akong giingnan na, iyado kong isumbong, no? Kung ipadayon daw ang sale. Ano kung napadayon ang ginang sale? That's the absolute part sa deed of absolute sale, no? And then, ako din siyang gireplyan og screenshot sa CCTV sa office nga nagpirma gid siya sa office, no? Tagabutuan lang siya, okay? So because I kanang followed no ang katong strictures of notarizing, I was able to save myself and the katong buyer, no, from the effects of unscrupulous na mga sellers. And it has also happened na kanang napod ko gina-handle karon na case, this time kay not as notary public na, but ako na gid ang handle sa case as lawyer, kay nagregret siya, no, kay ang katong actually buyer siya nga problematic. So ang katong buyer ang iyang gibuhat kay nag-ingon siya sa seller, look, I'm able to pay ang full amount. Kuan na siya, ang selling price kay between 35 to 50 million ang selling price sa balay, no? Medyo dako pod ang commission. And what I'm going to impart to you is that if we follow ang procedure, no, sa notarizing, of course we also handle ang mga succession, no, later, no, as we go on para fully informed ta. When we follow these things, when we know the law, kay we are better able to protect ang atong commission. In fact, ang katong transaction ginapa-reverse karon sa court. Kaya ang story adto, kay katong si buyer ana siya makabayad lagi ko. So ang selling price between 35 to 50 million. Dayon nakabayad na siya og 15 million. Kay he really said na bayad lagi ko. And then later, no, katong kay payment to within 6 months. Nilapas na ang 6-month period, wala niya nabayaran ang full amount. Na may forfeiture clause, di ba? Na-notarize man siya. So, dili niya ma-dispute. So, karon yang kaso sa court. Kay gusto niya nga mabawi niya yung 15 million. No? Minusan lang daw gamay nga lease. So, like, 13 na lang yung dawato nun, something like that, no? So, since nga na siya nga situation, I can actually say na daghan gid nga na in real estate. We're talking about big amounts. We're talking about what perhaps an individual family, that's the biggest purchase of their lifetime, no? Ang sa kabalay. So kana lang, no, as real estate, as part of the real estate industry, is our duty, no, to be their guide as they go with their biggest purchase of their lifetime, no, ang ilang balay. Okay? So let's continue. So sa timeline, lots of matters that we discuss, no? So sa listings,
unsa ba ang right to a listing? Okay? So kini nga part kana bitong mga mag-away kaya ako lagi ng listing. Di ba? Ako ang listing. Ano imong gisulot na post din sa Facebook. Post din sa Facebook. Okay, number 1 legal tip ha. Ayaw mag-post nga identifiable. Attorney, gilibak lagi na ako. Pero kwanto siya kanang wala man ako ginganlan. Di ba? We've heard that kind of reasoning before. Bawal na siya, libel yapon, cyber libel, no? Ang pinakamalala nga version sa libel kaya ang cyber libel. Dahil bako pag yun na giingon na pag i-share pag yun siya, usab another posting siya. So mo usab ang prescriptive period sa crime, di ba? Muna itabo ay Maria Ressa, no? Katong iyang gipost usab sa Rappler, so nausab balik ang libel. So napadayon ang case, no? Oh, so muna ang nahitabo sa katong ingana, no? So careful ta with our postings. Dapat dili identifiable. If we air our frustrations, it cannot be identifiable. Kanang si Kwan nga pula og buhok sa Kwan gisulot. Oh my God, don't do it, okay? Don't do it. Okay, so muna siya ang sa listings. Now, what is your number 1 protection? No? Ang imong authority to sell. That's why ang authority to sell, dapat ipaadto gid ang katong client dito sa lawyer. No? It doesn't need to be a lawyer na imong kaila personally. It could be any notary public. Ang importante, notary public siya. So, tanawon nimo sa law list, na mga law list sa Supreme Court, and you can find there ang mga names of all the lawyers in Cagayan. So kabuluhan kung kolorum katong lawyer nga imong na gidawa ka ng mga butang nagpayong-payong sa kilid ba, notaryo dayon. Ayaw diha, no? Kailangan nimo ang authority to sell, di ba? Kailangan nimo ni authority to sell. Okay? Very important, no? Dayon ang authority to sell two kinds, di ba? Na exclusive, na non-exclusive. Okay? So sa exclusive, usually time-bound na siya, no? Now, how do you convince someone nga tagaan ka og exclusive authority to sell? You can tell that person na sa exclusive authority to sell kay kwan ka kana bitong you will be able to focus on the property, to focus on the sale of that particular property because number 1 exclusive siya. Unsay nakatsada sa exclusive authority to sell? Dili ka masulot man gud kay if ang sale man gud mag-meet ang minds sa buyer, sa seller as to the price and as to the property during that period, no? Exclusive na siya, imo ra gid na. You will be able to get commission, no? Even if it was sold within that period. So mo na siya exclusive authority to sell. Ang non-exclusive, well, di ba? Ngalan pa lang, non-exclusive, no? So you need to sell it and you need to prove na ikaw gid ang nagbaligya, ikaw nagpa-meet sa buyer or seller. Yes, ma'am. Sa exclusive, pila ka months or Pwede naman butang. Yeah. better nga time? I can't say. The longer the better for you, di ba? Kung mabutang niyo 1 year, that's great, di ba? Pero usually ako makita 3 months. Ako makita. So kana siya muna sa listing, no? So ang authority to sell kay you can sue on it. You can literally go to court and say na dapat bayaran ka on the commission. Kaya natingala ka kalit lang nabaligya, no? Ingana siya. Then naka-exclusive authority to sell. So kana siya. Muna sa listings. Now, question, kini common ni siya, no? Nga ginapangutana sa mga times that I've talked about this kay attorney, unsa man ako nga gihulatan kung ma-expire ang exclusive authority to sell, ay padayon sila nag-enter into the transaction. Okay, now natay ginatawag nga concept nga effective cost of the sale. So, kung ikaw ang nagpakita sa buyer dito sa property sa seller, even if they were later na nila gi-transact, ikaw gyapon ang nagpa-meet sa ilaha, you can prove that messenger kana mangyana. So since ikaw ang effective cost of the sale, you can still get your commission. So, kana siya mo niyang listing. Okay? Next, deal closing. So, look at your scope of work as an agent. When is commission demandable? Nakabulo ko na in terms of developers, they have strict guidelines as to kanang ilang deal closing, no? So, kining sa deal closing, scope of work of an agent, when is this kana magamit ninyo? Magamit ninyo ni kana mga brokerage ba? Kana may mga secondary sale, nga na. So, bahala pa, text lang, messenger, nga na. Of course, best ang contract, no? But, kanang mga messenger, kanang mga text, magamit na ninyo, no? If you look back sa inyong inbox,
And then, basta namoy makita, no, nga kamoy nag-close sa deal, wala mo kita gaano commission, pwede pa to, no, magamit pa. Okay? Claim for sum of money, okay, ang iyahang prescriptive period, kay written contract man siya, no? It was written down, 10 years. Kung verbal lang, okay, 5 years. 5 or 6, hindi ako sure, basta 5 or 6 years. 10 years ang sa written, okay? So, if it's written down, okay, take note 10 years, ayaw mag-expire. So, basin tanawin niyo yung backlog. Ang uban dili, dugay na nga agent, no? Basin ma-singil pa ninyo ang commission. Next, notarization. So, why do you need things notarized? Kay it has the presumption of regularity. So, sa may meaning no? Presumption of regularity. Meaning, ang person nga moingon nga wala nahitabo ang transaction, siya mag-prove nga wala siya nahitabo. So, things being equal, wala gi-introduce nga evidence, padayon ang transaction, bayad ang katong seller, ay bayad ang katong buyer. Ang seller, kailangan niya i-respect ang sale. Okay? So, muna tawag nila nga presumption of regularity. Next important thing about notarization, kaya ang presence requirement. So, dapat naagyod ang parties, no? In front sa lawyer, make it a good habit, mag-picture mo, no? Picture mo dito sa office. Okay? Sometimes, in the times yun na super difficult na yung mga items na, let's say, kanang transactional in nature, no? Lisod kayo, lisod kayo idala. SPA na lang, no? Ipa-SPA. So, for example, attorney, bukid nun. Pirma ba ka? Lisod kayo. Tang-tag lisensya na, no? So, ang buhatan na to, ipa-SPA. Bukid nun, dala ng SPA sa Cagayan, someone sa Cagayan can sign. Okay? Para okay ang paper trail, dili ma-dispute ang sale, protected pod ang commission. So, that's for notarization. So, enforcing commissions. How do you enforce? Labi na brokerage. Brokerage yun ang sakit sa ulo. Ang developer, wala man, muhatag man yun. So, enforcing commissions, number one, small claims. Most of the commissions, they're below 1 million. No? So, kung below 1 million, pwede small claims because of contract. Okay? Next, kay concept of liquidated claims. So, ngano siya kailangan liquidated? Mo yung nakabutang sa small claims, dapat liquidated. So, dapat, for example, maningil ka sa katong seller for commission, and sometimes appeal po sa inyong sabot na i-reimburse ka for your gas expenses going to and from kay perting layo agad daw bukid, no, dito gid dapit, no, so gayo. So because na ay reimbursement claim, the reimbursements, they have to be covered by receipt, no? So I think bus gahatag sila resibo ang bus company, so make sure to keep them. Kaya make sure to keep them para liquidated siya in nature. Kaya kung dili mo siya liquidated, ang damages, kasuhunan pa nimo, dili nimo pwede small claims. Kailangan siya i-civil case, kapoy, di ba? So, kana, ang importante lang sa small claims, number one, dapat i-demand letter nimo. Simple lang nga sulat, no? Butang nimo, unsa imong isingil, pila imong isingil, pay within a certain period, ngano siya nag-lapse na, ngano siya demandable na. So, imo dayong ipadala. Then, 2 copies imong i-print, ang isa, itunol nimo dito sa imong singilon, dayon ang isa, ipapirma nimo sa iyaha para receive copy. Okay? Then, katong receive copy, i-attach na to na sa affidavit of claim, mao na itong ipadala sa small claims for us to enforce our commissions, no, for brokerage. Dayon kining affidavit of claim, okay? Remember na bawal ang lawyer magpakita. Okay? One day na pud na siya nga hearing. Very fast, very simple. Okay? We just go there first to submit ang katong affidavit of claim, o demand letter, then ipatawag na dayon tong tao. So make sure you have the address pud, no? Ang katong yung home address sa katong seller nga inyong singilon sa commission, no? Para matagaan yung demand letter, then paghatag sa demand letter, ang received demand letter atong ibutang sa atong affidavit of claim. Then mo din natong gamiton para maningil, no, sa atong commission. So mo ni siya mostly ang parts. Now, nabay question. Yes, ma'am. So, for example, for an exclusive listing, ipirmahan niya kadagan siya property. So, one of the properties, kaya wala pa natupod man. Then, nagpa-sign na rin ko ABS. Now, pagkahuman sa property, after 1 year, pala siya open bitaw, baligya. Yes. Then, karon marag, di na siya gusto pa-exclusive to. Alam ba na? Di, kung nag-lapse na imong period for exclusivity, dili na siya pwede. Pero kung
within that period, actually, we're not talking periods anymore, but ikaw ang effective cost of the transaction. Ikaw nagdala sa buyer, no? Ikaw gyapon ang makasingil sa commission. I mean, ang exclusive listing dito kay karon pa man siya ibaligya ng year nga last year pa nagperma. Di ba dapat magsugod na siya sa time kung ready na for baligya ang balay? Dili siya set in law by default na ingana siya. So, dapat naka-mention siya dito ang period good na period of exclusivity sa listing. If exclusive siya forever, you still can sell it. Verbal lang yung kuwan na actually nagbutang na dito na siya nga kuwan exclusive and then wala siya nakabutang dito kuwan. Forever mo siya na exclusive dapat. Then later on dahil pag lako-lako naman na siya, pwede na 6 months. Pwede na. Dapat in writing. Dapat siya in writing. So for example, no, nakakagihatag nga pagtugot sa tao, nakakagihatag nga kanang dili dapat kung in writing siya, dapat in writing pod ang pag-cancel. Ang lisod lang kay kung during that period, dili ka ang nagdala sa buyer, manggod. Wala pa may buyer ko, kung siya natupon. It's best na you put it in writing with that person. Like, siya ma-open for selling ang balay. Sige lang, best gid to put it in writing ang inyong kuan. Like ibutang gid ang time period. I have to sit down with him again. Yes, it's best para masulat gid, para ma-enforce ang commission. Thank you. So every move good kung may changes na we have to Okay, ang example ako ani yes, as a general rule dapat ma-update gid always, no. So example, murag related din siya sa topic of SPA when you're gonna give authority to someone for someone to sell property nga na. So ang kanang SPA mong good kay dili nimo siya na pwede ang gi-authorize sa imo i-authorize na pud nimo sa lain. So remember that you cannot pass it on, no. So that's number one you need to remember. So example, example ako gina-SPA ko sometimes sa client, no. Dili pwede nga maglihok din sa papel ang akong messenger. Kay wala man siya nakapangalan sa SPA, ako man. So sometimes malimtan na mo, ako ang maadto dito, no? Maadto ROD sometimes. Nga na then sometimes pod kay so dapat to, no, as a matter, no, dapat when you execute the document, imo nang unahon as siya gamiton, kinsa mo gamit aning papel, nga na di man ako pwede ipasa sa iyaha. Ang katunag yung principal ang makahatag authority sa attorney in fact, no, katong Tagalog authority. So kana siya. So first, ang second dumduman nato, kung ang tao mamatay, may diretso mawala ang SPA. Mawala ang authority. Okay? So that's second. Then third, atong kailangan i-remember kay ang SPA makasalig ang tao manggod sa authority, di ba? That's the reason why na siya SPA, di ba? So, kay buyer, dayon nag-rely siya on the SPA na ang katong person signing na siya authority from the seller, from the owner of the property to be able to sell that property. Now, best practice yun, manawag yun mo dito directly sa seller, no? Kung valid pa ba ang katong SPA. Nga naman, 9 times manggod na gina-revoke ang authority sa katong person. Now, what if pagtawag nimo wala gitubag ni pirma nagpadayon? Arguably, according to the law, safe ka nga naman kay naay reliance ang katong person nga nag-rely, no, sa katong SPA na musalig kay wala siya kadawat og written revocation from the katong owner sa property. So muna, careful ta as well, no, sa atong personal transactions, we should not just authorize persons to sign on our behalf to sell property and to receive money. Kay lisod na siya, bawion, no? Kay every person i-transact, dapat padalan to nimo og written revocation, papirma nimo og receipt. Kaya ang receipt na may date, di ba? So if ang date, let's say, unsa na karon? April 22? 3. So, nakabulong sa adlaw. So, 23, April 23, no? And then, April 23, written revocation. April 23, nag-sign na received sa revocation. April 25, na-sale. Valid, dili? Dili. Kaya naman kay proof, di ba? Written revocation was received by that date. Next, ang sale, April 25, namatay, April 23. Is the sale valid? No. Nga naman, patay naman ang naghatag sa authority. So, kana, no? So, things that we have to make sure, no, as
persons in the real estate industry, no, we have to double check authority sa seller, di ba? Next, anyway, napay question? Yes. Ang yes ba, hindi ba nga na-copy si owner? Or kami, ano alam na? Kaya sometimes mo kayo sila sa copy. Okay ra, tagaan lang. Yeah. Kung na-atog to page, ang isa ka na is promoter, gano'n siya. Yeah, tagaan na itong copy, no? Ang owner, notary public, samot, kailangan na siya i-copy. Kaya naman tayo ginatawag na to nga Certificate Authorizing Notarial Act. Kana na siya, no? So ang kana, makuha niyo sa court. Kung ang document man good, nanay kana, dili na nimo ma-dispute. Kay gisubmit na gyud sa notary public padulong sa court. So dili na mangutana nga invalid ang notary public. Ano ba tao? The only thing that can dispute it is if the party could prove nga wala siya sa Pilipinas at the time. Like, na siya passport saying na tuwa siya sa Amerika at the time. Ano ba tao? Impossible for that person to be in the Philippines at that date. Kay ang iyang entry o, di ba? Ang iyang paggawa sa Pilipinas o pag-anhi kay within that gap ginotaryo. So, di ba? Bawal siya. So, nga na siya. Sige, other questions? Taxes, unsa ba? One. Okay, sa badayan daw, badayan. Listing. Or dito ba mag-approve mga tala na kasi mabayad sa notaryo. Ang seller or ang buyer or Kailangan sila mag-agree. Kailangan sila mag-agree. According to the law man good, surprisingly, dili ni siya gina-practice gani sa tinuod. Pero ang dapat magbayad sa capital gains tax ang seller. Yeah. Pero in reality, ang buyer. Nga naman, ang design man good sa atong system, kay ang effect sa kung dili ka sa parties refusing to pay, di ba, kung example, income tax, di ka magbayad, apasan mo yung SBIR, di ba? Pero kung tagalin ka letter of di ba, assessment, di ba? Pero ang kanang sa capital gains tax, estate tax, ang tawagan na nila one-time transactions. Di ba? Kung ato BIR, separate ang ilang kanang asa ni mo dalo ni mong papel. So ang effect niya, dili ma-process. Kinsa may na interest for processing, di ba? Ang buyer. So ending, buyer gyapon magbayad. Appeal penalty, buyer magbayad. Seller di na motubag, di ba? Pero according to the law, dapat ang magbayad na ang seller. Okay. Sa notaryo, kailangan yung sabutan. Yes. specific like rule inside. Wala. Yeah. Sige. Okay, so okay, another issue, no, minor ang heir or minor ang seller. So, how do we get to this point? No, how do you assess kung nabay minor nga heir or seller? We go to the concept nga ang una gyud, no, sa line of succession. Naitaw mamatay, di ba? Naitaw mamatay, how do you know kinsa-kinsa ang dapat magpirma sa extrajudicial settlement, di ba? Which name should appear there? Okay? Ang order, remember, descendants first, dayon ascendants, dayon collateral relatives. In that order. Question, attorney, surviving spouse. Namatay siya, way anak. Ang surviving spouse ra ba ang modawat sa tanan? No, never na siya mahitabo no nga surviving spouse ra magdawat sa tanan. Okay? Ano man? Okay? Na very specific scenario nga mahitabo na siya, pero most other instances ingani siya no. Moingon kay ma'am agent, okay, or sir nga agent no, ang kining among property kay mother title pa. Okay? But ang tibuok property among ibaligya. Okay? So good news no. So di na kailangan magpatipak sa yuta. Di na kailangan nakatong mag-survey pa nga tipak siya. Ang kailangan lang extrajudicial settlement, tanan sila magpirma no. After ana, inyo na ibaligya deed of sale no. Okay. Kana ayaw i-extrajudicial with sale. That's a bad nga kuan nga nabuhaton ano man. Bad idea. Bago lang, na ako'y client, ang iyang gibayaran in penalty almost 900 apil na ang tax o apil na ang penalty mga 900,000 ang iyang gibayad no in total. Kung wala tong penalty, ang iyang bayaran mga 600. So around 300,000 yung penalty sa BIR. So ano siya nadugay, okay? Ang naitabo mo gud adto kay ang iyang extrajudicial settlement ug ang iyang deed of sale usara ka document no. Hayahay siya sa iyang extrajudicial settlement
Why? Because nasulod pa niya sa amnesty. Ayang gibayaran nato 10,000 ra, no? Ang sa iyang EJS. Pero pag abot sa capital gains tax, nagka-problema sila. Number 1, naglalis sila kinsa magbayad sa capital gains. Ang number 2, naay something issue with kanang usa sa mga heirs na daw na-exclude nga half sibling. Okay? Okay, but later nabalaan day nga wala man day half sibling. Wala na prove, no? Dili ma-prove nga half sibling kay pagtanaw sa birth certificate wala man gi-identify as papa. Wala man minipirma ang papa as kanang papa. Wala gi-recognize ba? Wala recognition of paternity, no? So kung wala recognition of paternity, medyo lawom na discussion, no? Wala recognition of paternity, then patay na ang papa, patay na ang mama, 'di ba? Then dili makita asa tong half sibling, dili ma-identify, 'di ba? So it took quite some time. Normally kung iana, okay? Para dili madak-an ng penalty, 'di ba? Who's to say nga dili pwede i-cancel ang original deed of sale? And then maghimo og bag-o nga deed of sale, okay, with better terms or better securities, di ba? And at the same time, mawala na ang katong gap in time para dili ka ma-penalize, di ba? So basically, no, mag-usab og deed of sale. Ang problema dili mausab nga naman. Gisubmit na ang extrajudicial settlement with sale. So, ang capital gains tax perting dakuha, no? So, kana siya. So, may kita practice, ang EJS, lahi siya sa deed of sale. Okay? Some people, pag i-explain na ko nga na attorney, gusto mo ka, kaduha mag-notarize para kaduha ang bayad. No, actually, sa nga nga scenario, worth it siya. When it's prepared separately, kay you have more freedom, no? To modify ang future agreements. So, mauna siya. Now, nanata sa topic sa EJS. Kung sa kabulo kung minor heir or seller kailangan mo pirma. 'Di ba ang akong ingon kay ang first rule is dapat 'di ba tanawon nimo descendants, ascendants and collateral relatives. So, ang tao nga namatay nga naay anak, 'di ba? Dahil ang iyang anak na po'y anak, 'di ba? So, then kato siya kay namatay. Katong nga person, katong anak namatay, no? So, ang may tabuan na kay dapat magpirma na ang katong iyahang apo. Kung ang problema kay kung ang iyang apo kay minor, 'di ba? Dili siya kapirma unless, 'di ba? Na question. Unsa ang mangyapon? Gusto mong siya palit, pwede. Ang tawag ana kay magpetition ka sa court para i-allow na ang minor mamaligya. File pataan ng petition, kuha pa kag lawyer. Quite a long process. You have to tell the client that kay it could be a really drawn out process. For some people, they're willing to go through it. Dili man siya risky, no? It's easy to tell the court na kana bitong Your Honor, kailangan manggod mabaligya para sa pagpaskwela sa kining minor, no? So it is of the interest of the minor, so allow him na lang to consent to the sale, and the court, di ba, on behalf of the minor would sign it. Question, pwede ba guardian magpirma? Nakakita na ako ni sometimes. Bati nga na pag-usap mismo lusot, no? Guardian. Pero kung tanawin na to ang law, dili na siya pwede, no? Kailangan gid na siya, no? Katong dili guardian but ang court ang mohatag og consent to the sale. So kana siya. Now, what if dili na kastorya? Mo ba na esquire attorney? Esquire ang term? Dili esquire. Murag basta minor something. Dili. Murag kabulo ko sa imong ginakuan. Dili siya esquire. Cheat proceedings? Dili. Mga something ano siya. Naka-encounter mo ko na minor siya then inanan. Basta ang na siya, petition siya to ask the court for permission para ma-allow siya. Kana na gyud siya. So kini siya minor, no? Ang katong seller. So, minor ang seller. Ana. Then next na po dayon kay tanawon dayon nimo nga okay, di ba? Uban surviving spouse. This is so crazy, no? Surviving spouse, dayon wala anak. Mato dito maghimo og affidavit of sole heir. Ma'am, bawal na. Nga naman. Ay patay naman ang wala may anak. Patay na yung ginikanan. Ako na lang magkuha tanan wrong. Nga naman. Ang surviving spouse mo good, pair yun na siya mo succeed, no? Pair siya mo inherit. So either surviving spouse with the child, surviving spouse with the parents or parent, or surviving spouse
with the siblings. Now, what if wala yung siblings? Only child gyapon, di ba? Apil naman kay gagaw. Mo collateral relatives naman. Oh, pero before igagaw, uncle sa okay? Okay. Kay ang degree relationship man good, pausa siya gina-compute. Di ba? Kaduog ta. Political dynasty law, kisay updated. Political dynasty law. Di ba? So crazy ang kanang policy. Ano man, bawal lang up to second degree. Kabalo ba mo sa meaning second degree? Di ba? Ang second degree, papa, mama lang, anak lang. Igsuon, pwede mo na dungan, magdagan, no? That's the second degree relationship. Ang igsuon, pwede mo uban mo, no? Duha mo congressman, igsuon, nga na, duha mo kagawad. Then napag itong anti-political dynasty, no? Just to really drive the point na, kuan siya, second degree, dayon each legislative district. So, pila ba gid ka congressman sa usa ka district, isa raman. So pwede, no? Nga si ang kanang congressman mag-igsuon. Or mama ay kanang anak ug papa ang or anak ug mama ang kanang district representatives. Kay dili per district man, di ba? So it only applies siguro kung kagawad. Pwede siguro kagawad mag-igsuon, pero mama papa dili pwede. Mo na ang second degree, no? Nga anti-political dynasty kuno, so ridiculous policy. Anyway, ingana siya, no? So minor seller, remember ha, surviving spouse, lagi na siya pair. Kung dili mo sure, bawa tayo na sa lawyer. Ingana. That's a good question. So, will, no? So, ang will, for it to be valid, na ginatawag na ito nga, probate court. Okay? So, ang probate court, dalo ng will dito, then, dito ang proceeding for the court to look at the will and make the kanang decision, no? Na, okay, ang administrator sa will, kini siya, okay, dayon, ang kining apart, padulong ani, kining apart, padulong ani. Kaya na may mag-dispute sa will, no? They have to be given time. That's ang tawag nila na probate proceedings. Special proceedings na siya publication. Ng mga posting, di ba? Nga na, ginabutan ka na sa newspaper, ang petition, kana sa probate proceedings. Para katong mga na-exclude, mga anak sa gawas, kaya naman nga na, maka-appeal sila, kay anak sa gawas na may 1/2 share sa anak, no? So, nga na siya. So, ang kining probate proceedings, gasto na siya, and it does not exempt anyone from the payment of estate tax. Okay? So, may estate tax gyapon ta. So, will is great kung mag-away ang mga ang mga siblings, no? Kung wala sila nag-away, okay, then I will pwede ra nga i-follow nila ang will to be divided according to the according to the will in an extrajudicial partition. So for example, sa akong paboritong anak, si Susan, ambot Karen, kana, diba to, ma'am? Sa akong paboritong apo, si Karen. Ako yatag, katunga sa akong bandi. Tana dito, diba? So, dito ang katunga. Now, si Karen, na mama ni Karen, buhi pa. No? Siya gid ang anak sa katong lola nga namatay. Dili na pwede. Kanang i-dispute na ako ang will. Asa niya i-dispute? Probate proceedings. Kung wala siya nag-dispute, mag-agree sila sa extrajudicial partition, no? Nga, katunga gyud ang ihatag kay Karen. Survey sila, no? Ipa-approve to nila, mo din to ang ihatag kay Karen. So meaning, mag-probate or dili, katunga man padulong kay Karen. Ano pa sila magkaso? Ano sila mag-probate? Diba, dili na? So, nga na siya. Both instances, bayad gyapon og estate tax. Okay? Kana siya pag will. Yeah. So will, it can be followed kung mag-away. It can be sued upon ang will kung mag-away. Pero, kapoy kayo ng will. Naka-experience ko og kanang mag-probate og will. Kanang itong drama sa telenovela, nga na siya. Ano? Kanang imong ka-imagine nga, ako may paboritong, sir, paborito ka, pero nakabot naman ko sa will nga, di ara yun, taman. Waiting, wala namang paborito. Then sa una, actually, ako yung first nga trabaho as lawyer, no? Before pa ako na lawyer, then nagpadayon ako po after kay tax lawyer sa SGV, no? So, tax associate. So, naka-try ko na will siya nga, wala gi-follow. Katawanan kayo ito, kay natingala ko, naa sila ka ng murag rancho sa kabayo ba? Pangit kayo siya, walay maintenance,
medyo baho siya nga area, ano ba tao, park siya sa ranch. Ngano na ako siya giadtuan, kay mao mo tong lalisunon sa mga magigsuon, kanang mga dato kay bitaw nga mga high net worth families ba. Ano nga, anong gaaway sila ani? For example, dili nila gaawayan ang kanang mid-rise condo. Baga-earn gid siya. Ang rent pa lang. Ano ko, wow. Ano ba to? Amazing, no? Wala ilalis, ana. Ilang lalisonon ang rancho. Doesn't earn money, ana. Then, bao na to ang deadlock. Kaya wala po dyan na-mention sa will, asa to padulong. Then, dili po nila gusto tungaon. So, nagsurya ko sa akong bossing at the time. Ano ako nga, boss, sa ako man nga, mo manggid ni na kwan lisod kaayo no. Siya nga, Albert, figure it out. Ngayon, figure it out. Kung Diyos ko, figure it out. Kwan pa ko ato. Wala, diba? Bago pa ko ato. So, akong gibuhat kaya tuyok-tuyok ko, naay ka na ilang tig-maintain sa ranch ba? Kanang ana sa sagbot, ana. Interview na ako, di ba? Diba? So, interview na ako. Nung, bakit pinag-aawayan talaga nila yung rancho? Kaya wala istorya niya. Ako ba ng mga associate? Ang ginastorya, mga magigsoon lang. Danon pag sa wildflower, kanang mayana. Ako na kayo dito. Akong istorya. Siya, alam mo, attorney, yung rancho kasi, dito sila gidalon sa ilang papa. Ano ba ito, mga magigsuon ba? Kailang papa busy, bilyonaryo, ano ba ito? Kanang kwan. Sa kabisi, ang ilang time dito sa ranch ba? Sakay-sakay kabayo, nga. So, murag na-realize na ako, kung kinsa padulong tong ranch, murag siya lugar ang palangga sa papa ba? Murag nga ba? Diba? So, ang ending adto kay, naghimo lang ko og trust agreement na shared siya, no? Sa tanan siblings. Magkumpirya na lang. Dili kay unsay difference sa trust ug kanang partition. Ang partition man good, makuha na nimo, pwede na ibaligya. Matay ka, pwede na ibaligya sa imong asawa, no? So pag trust, dili makahilabot ang in-laws. So nga na, yes. So na legal solution to a very personal and emotional problem, no? Very kanang family nga problem nga naay legal tool for it, di ba? So, nga na siya. In the same way, you know, as part of the real estate industry, we're also here to provide solutions, no, for people. So, kana, no, kung nagani mo nga na, medyo telenovela, you have to find unsa gyud ang root cause. So, nga na siya. Ang sa kuan kanang mga mag-away bitaw. Oh my God, really good. Tapos isa, kuan siya kanang okay, kini. What if live-in? Diba? Kabantay mo na, live-in, dugay, wala giminyuan. Yes, common law spouse, common law wife. Okay? Dili gid siya wife, pero kuan, wala giminyuan, diba? Pero napo siya right according to the law, diba? It's quite a question, no? So, first ninyo tanawon, 5 years na ba sila nag-uban? First question, 5 years na ba nag-uban? Second question kay, sa 5 years, kay, wala ba'y impediment to marry? Okay? Walay, sana, kanang, pwede ba sila magkasal? Wala lang sila nagminyo. Okay? Pwede sila, pero wala lang sila nagminyo. Kailangan imang ang application, no? In the first form, mauna siya ang Article 147 sa Civil Code, no? Mauna siya ang kanamit ang mga nagpuyo 5 years, pwede sila magminyo, pero wala sila nagminyo. Ang ilang property relations, ana, kay 50-50. No? Dili siya by contribution, So, ang isa kay nagbantay, no? Perhaps ang papa, house husband, no? Ang nangitag trabaho ang babae, no? Agent sa Truly Wealthy, no? Realty. Paldo kayo, dakan kayo sales, no? Dakan kay sales. Oh my God. 'Di ba? 5 years nag-uban. Okay? 5 years nag-uban, more than, pwede sila magminyo pero wala nagminyo, 'di ba? Kung mag-away-away sila or ang isang matay, 'di ba? How do you divide ang katong properties? 'Di ba? Kay kung wala mo nagminyo, dili ka matawag nga surviving spouse, dili ka matagaan sa katong share, no? Kung upat ka anak, isa ka surviving spouse, ang surviving spouse naa siya 1/5, no?
by default ug part pagid ang iyang community property. So kung pila to ang iyang bandi sa katong bana, labi na kung maminyo ka after 1988, no? Matunga to, din sa katong tunga napagid siya usa ka part adto. So muna siya, no? Ang kanang sa spouse. Problema dili man gud siya spouse, no? So what happens kung dili spouse, no? Wala giminyoan pero pwede magminyo dayon 5 years sila ng uban. Kung ingana siya, okay, inyo nang timanan nga in the context of a sale, no? In the context of a sale, dapat mo pirma tong common law spouse. Nga naman, bisa wala sila nagminyo. Kaya pwede mag-dispute. Anong ibaligya sa katong anak nga syara nga amo man ang gipaningkamutan ang katong property. Di ba? Ana-ana, no? Okay, even if what I resibo to prove ang contributions, 50-50 siya. Ang kailangan lang i-prove ang panang-uban for 5 years nga walay marital impediment. Unsa ba ning marital impediment? Minyo siya daan, marital impediment. Di ba? So nga na, minyo po ng pikas, marital impediment. Minyo silang duha, marital impediment. So, ana siya. Okay, good question. So, what do you do if na marital impediment? Or kanang sa 5 years, no? Di ba? 5 years, let's say, sa 5th year namatay. Pero up to the 2nd year, wala pa na hitabo ang annulment sa isa. Okay? Kay 5-year period man gid ang kailangan, no? Nga panag-uban nga walay marital impediment para 50-50. If katunang isa, muna na sa 148, no? Sa civil code. Ay sa family code, no? 148. So unsa nang nasa 148? Ang nasa 148 kay ang katong ilahang pag-divide sa property by contribution na. Pakita na ang resibo, ano ba to, nga kuan ka, na kana, no, nga property, no? So, ang katong first version, it is like as if naminyo ka before 1988. Mura siya conjugal partnership, no? Pagsugod sa panag-uban, 50-50. Pero dapat 5 years na nalapas, aya ma-confirm ang 50-50, no? Kay ang conjugal partnership man good, pag I do nimo, ang paghuman ato ng mga income mao na to ang tungaon. Okay? Ang sa community property mao nang karon magminyo ka karon, di ba? Matunga to apil lang sa una. Okay? So muna siya, no? Okay, naman sa topic sa extrajudicial na settlement. Ato i-remember na kanabitong abot ko nakakita mo ani. Naminyo sila sa karon, no? After 1988, naminyo sila. Ang marriage certificate, tanawin na ninyo, no? After 1988. Dayon, natingala mo nga, kuan, muingon ang katong asawa na, di ba, nag-away sila, okay? Away sila. Attorney, dili man na siya kuan, kanang property, ay, dili man na property sa kato akong bana. Why? Ma'am, why do you say that? Ginherit man gud na nako before pa mi nagminyo. Okay, now, you might be misled to thinking na dapat dili mo pirma ang katong bana. Why? Because pag imo siyang i-google, napag yung mga AI slap ba? Kanang mga respicio law, kanang makakita mo ana, okay? Basahon ni mo article, wow, ana AI ra dito, naghimo. Di nakabutang, it can make mistakes. Ako as lawyer, mabasa na ako sayop gid siya, no? Okay? So, careful mo ana. So, actually, napagay nakalalis ani nga judge. Judge siya before, then nasa sa office, na siya gusto palitan property. Ano siya? Sa ako, nga, with all due respect, Bernie, yan naman ang naman na before pa sila nagminyo. Pwede na ako napaliton. So, anak ko nga, judge, kabulo ko, mas dugay pa ka sa practice sa ako, no? But, no, it is in my humble opinion, no? Also someone in the practice, as a colleague, as a part of the legal profession, to tell you, sayop na siya. Why? Kay, pag gi-inherit mang budjadaan, dayon nag-IDO, karon na, after 1988, nag-IDO ka, so tanan to imong property, di ba? Kay matunga, di ba? Tanan, di ba? Ma-part sa absolute community. Dili, lay ang term, absolute community ang tawag, absolute community of property na siya. Ang conjugal partnership, mo to ang before 1988, magminyo, no? So sa conjugal partnership, kung kay nakabutang man sa balaod ang paraphernal properties, okay? Kana mga exclusive properties na nilistahan, no? Among diha ang inherited property, okay? So even if you enter marriage and then you inherit property, kana siya ma-part siya sa inyong community
conjugal partnership conjugal ka na before 1988. Diba? Sa before 1988, sa karon nakapalit ko og yuta. And then naminyo ko. Pagkaminyo na ako, no? Kaya ang katong yuta, katong balay, ako ara to. Kay conjugal partnership man. Mao na before 1988. Okay? Nakabutang pud sa balaod. Okay? Even before na sa kanang conjugal partnership, okay, sa kanang pagminyo kay even if naminyo na tong person sa kanang conjugal partnership and then naka-inherit siya property, kana gyapon exclusive gyapon na niya nga property. Okay? So we have to remember that. Next, what if after na 1988? Okay? After 1988, absolute community property na, no? So sa absolute community property, na-maintain ang pagka-exclusive sa inherited property. Okay, we need to remember that. Meaning, karon 1988, ako lugar, maminyo ko, then naka-inherit ko property from a lola, di ba? Ingana, or sa akong, naka-inherit ko property, uy, naday ko inheritance. Di ba? Is that part of the community partnership or the community property? After na-inherit na ako, after ko na minyo. Kung ingana siya, part siya sa community property. Question, what if na-mana na ako sa daan, okay, na-inherit na ako sa daan, kaya na may namatay. So how do you know when ka magmana? Time of death, at the date of death, no? Death certificate. So namana na ako siya, let's say 2020. And then naminyo ko 2022. Ana, is that property part sa community property? Yes. The answer is no. Nga naman. Kay, pag inherit na ni mo ang property, you're not calling it inherited property anymore. That's already your own property. Kaya mo na mag-imana daan. Okay? Then, ato na kasimbahan. Ato na kasimbahan. Di ba? Pagtanong mo sa pari, do you accept this person as your lawfully wedded spouse? Ana-ana. Pag yun mong I do, ni Kurog ang yuta, apil to, mapikas, no? Tingnan na siya. Okay? Okay, so remember that. Okay? Yeah. So ano siya? So careful ka sa absolute community. Okay? Kung conjugal partnership, pagtanan mo, uy, before 1988 namin nyo, safe na. Inherited man. So whether nakuha niya before, which is not covered by conjugal partnership, or nakuha niya after, covered by the exclusion, okay? In both instances, protected, no? Nga exclusive gid siya. Kailangan na nimo ibutang ang date of marriage before 1988. Now, what if after? Di ba? Imo nang tanawon, sir, ma'am, kano sa nimo na-inherit? Kano sa ba namatay? Muna ang question. Tanawon ba na ako ang death certificate? Ay, namana nimo after. Okay, paraphernal, no? You can sell it on your own. Now, pagtanan nimo, hala, na-inherit nimo before. Sir, sorry, no? But since na-inherit nimo siya before, you are carrying a property that you already own into the marriage. Kaya wala may prenup. Di ba? Prenup yun. So, important na siya. Attorney, kung po, Yes, ma'am. naminyo na, nalagay, ang storya na, ginastory sa uban na, ayaw na ipasa sa imong anak kung nagminyo na siya. Conditional donations. Yung nga na. Mga donations to Okay. Instead nga, ipa-inherit niya, na sila yung term, deed of donation lang, para mag something. Pero kanang after marriage daw dapat, i-donate. Ano ba na? Di, unsa ang situation? Na siya property nga ipapasa ni siyang anak. Ang ginasuggest daw sa uban, after marriage na daw niyo ipasa kay para siya na daw. Correct. Yeah, correct na siya. Nga naman, it's the same, no? Para dili nimo siya ma-inherit daan, ay siya dalon sa community property. But it does not work for donations, no? It only works for inheritances. A donation is not a form of inheritance. Inheritance. Yes. Oh, So you have to inherit something. yes. I'll see around first. Yes, ma'am. Na-attorney ka lang nag-buy, mag-ipog ka ng yuta sa kuwang babali, soon sa kong papa. So, kato siya nga properties, inherited sa akong tiya, sa among lolo. So, need ba siya mag-site niyang mga anak? Patay lang gud iyang husband. Ma'am, tanawin mo, kano sa nagminyo? Oh. Then, pag umani mo tanaw, kano sa nagminyo? Tanaw pag hindi mo kano sa na-inherit. Then, ayan ni mo i-apply ito akong i-discuss. Oh. Kung attorney, una namatay ang lolo, dahil later on, nagbaligya na po sila o lahi na nag-part sila itong subdivided. Unsay nag-extrajudicial sila ato during pag-sell atong part
Ah. After that, para silbi namatay ang lola Ah. is 2000. Ah. Namatay ang lola 2005. Then after 2005, nagbaligya ang mga anak o property. Dayon, unsay ilahan, ano may extrajudicial daanan din sa lolo pa na namatay, mag-extrajudicial gyapon siya o katulad sa lolo gyapon na extrajudicial gamiton. Mag-extradition gapon. Kadapatay yun. Katong Kadapatay. Kay kanong sa man ka dili mag-extrajudicial kung nay namatay. Natay gina-concept nato nga predeceased, no? Predeceased. So before ang katong person nga tagiya sa property, before siya namatay, nasa anak na namatay. Okay? So, skipan ang katong anak na namatay. Padulong siya diretso sa apo. Di na kailangan ng extrajudicial settlement. Kana siya. Maskipan mo gud siya. So ang mga apo ang perma sa extrajudicial. Yes. Daw kung nailan na baligya to sa mga brothers without the perma sa mga apo. Ma-revoke siya. Pero na number of years na pwede to siya ma-revoke or saan siya? Strictly speaking, kung makita ninyo ang mga extrajudicial na mga pagpamaligya, no? Nakabantay mo na yung encumbrance niya nga Rule 74, Section 74 sa rules. Munang 2 years. Pwede pa nimo ma-contest. Kung wala niyo mag-contest during that period, na may publication. So it's a notice to everyone na you need to contest it. Kung ikaw, anak ka sa gawas, i-contest na nimo. Sabi kung wala sila kabalo attorney. Correct. Kung wala ka kabalo, dili ka makaingon nga wala ka kabalo. Ano man, nakabutang manggod ang katong period, no? Kanang sa katong rule, katong sa titulo ba mismo. So trabaho nimo nga, tanawon gid nimo. Kung ikaw gitagiya, tanawon na nimo. Tanawon nimo ang certified true copy, uy na encumbrance. Ano mo gi-appeal? Ana siya. Di ayang pasabot pa to ni kay murag gibaligya na Walay niya kanang wala kay kaya na sila kabralan nagbaligya na. pwede niya kasuhan ang ang katong nagbaligya nga walay kanang kompleto na consent. Kana siya. However, pag na something irregular, no? As to the posting, as to the ingana, na dili gyud siya sala gyud sa katong apo nga dapat magmana unta or dapat mo pirma unta, mo consent unta sa sale, pwede gyapon na nila ipa-cancel. Pero dapat direct siya nga cancellation of title nga proceeding sa court. Pero dili siya mo tawag na adverse claim dahil na sana. Ang adverse claim, pwede nimo siya dili siya mas mayok ikaso dayon i-annotation list pendants. Attorney ka na kasi nakabig ko yung karon manage ng property ba niya. Later na nila nabalaan yan, na-appeal ilang property sa list pendant sa iyang utang sa iyang parents before. Pero na-rebook sila kung sa ilang buhaton nga wala man sila yung na-receive ng mga nga list pendants na ang ilang property nga sa ilang parents lang unta to ang utang ba nila. Pero ang property kay inherited siya sa parents. Gi-transfer sa ilang pero buhit pa ilang parents at nga time. Bali, na-transfer na before naman sa ilang parents. Okay, so daghan mo good meaning ang list pendants. Ang meaning naman gud ana kay kamulo pa siya, subject pa siya to a litigation in court or a petition in court, no? We don't know what that is. It could be part siya sa partition agreement, no? Na wala gi-respect so nay petition na i-respect ang katong partition agreement or wala gi-partition, nag-petition for judicial, dili extrajudicial, judicial partition. Kanang sa court mag-partition, mo na ang judicial partition. So daghan meaning anang list pendants. So sa list pendants, thankfully nay nakabutang di ang branch na court. So ato ka dito maayo ka sa record para mabalaan nimo sa gid ang problema. Ang worst nga form sa list pendants kay gapadayon ang case kay naay wala na human, then something nga kumapil di kay kuwaon ng property. Kana siya. It could be something like foreclosure, no? Subject siya sa foreclosure na wala na bayaran i-foreclose. Ingana. Kanang actually magud to yung yung papa is manager siya before sa bank so away sa stadiya sa bank at niya ang naitabo 200,000 lang utang so dapat sa ang collateral isa lang ang titulo which is naabot sa bangko ang naitabo kuha niya tanan depende na ang tanan nga property nga sa iyong papa
Naapi lagi ang ilahang imbis kanang bitong napangalan na sa ilahang name. Dili kay kung una siya gikaso ay gi-donate mo carry man. Ako makabantay mo ka ng mga kapangutana bitaw nga attorney napalagi ning section katong 74 katong sa kuan katong 2-year period. Dayon gibaligya naman ngano napaman ni siya. Mo carry man gud siya. Ang property in lis pendens, it doesn't mean that you cannot sell it. Kaysa rights of an owner na may basket of rights na right to enjoy, right to possess, you can be there. Kay naay ang concept of right to dispose, no? So kining right to dispose dili mawala even if ginakaso ang property pwede mo ibaligya. Pero dapat ingnan nimo tong buyer nga ginakaso ni siya, na chance na mo ning i-foreclose. Pero kung gusto niya paliton at a discount, no one's gonna stop them. Ma-process gyapon na siya. Pero mo carry lang ang katong iyang mga encumbrances. Napa na mga uban ng encumbrances, mga deed of restriction, makita nimo, no? Deed of restriction na diha, di ba? Sa encumbrances, mo carry na siya sa subdivision. Ibaligyan nimo sa lain, subject to the same rules. They still have to pay ang HOA dues, ingana. Oh. So ingana ang encumbrances. Yes, sir. Okay na po ang attorney holographic will. Okay, that's a good question. So, ang holographic will, ang meaning niya na, ay kanami itong gisulat sa kamot sa testator, gikan sa taas, padulong sa ubos. Muna ang holographic will, 110, no? So, ang holographic will or notarial will, both of them, kailangan yapon nimo na siya ipa-probate, no? I-prove nimo sa court, mawagin ang agi, mag-produce pa kag witness. Your Honor, mawning agi sa katong witness. Sometimes, mag-holographic will, mag-video pa sa iyong kaugalingon, mag-kuhan sa holographic will, mawning ang holographic will. Pero matay, di na niya kailangan, di ba? Di na man na siya. Paghimo niya ang holographic will, nakuan naman na siya. Impaired na una-una. Gihatag niya tanan sa iyang paboritong apo, si Karen. Oh, si Karen. Iyang gihatag. Then katunga time, si Karen manggod ang tigsubo sa iyang pagkaon. Nga ba tao? So, Your Honor, kuan na siya. It was made in duress. Di ba? The holographic will was made in duress. Ingana, giinan siya ni Karen na lasunon daw siya. Kung dili niya ihatag ang katunga. So, katunga manggod. Ano kung gayon ng katunga? Mamagod ang maximum na makabuot ka. Kung ano ka kay kabulo ko TWR, no, international ba, no, you have international clients. I know. So naamoy mga clients na, di ba, American, British, ngana, di ba? What if sila ang namatay, di ba? How are you gonna, di ba, think about those things? Kay naana siya sa Article 15 sa Civil Code, okay, na in terms of the questions of the ability to impart property after death, okay? Kana siya nga part kay ang mo-determine ana ang citizenship. So whether yani ang Pilipino magud kung mamatay na naghimo-himo og will, no? Ang kanang will makabuot lang siya as to half of it. So ang tawag ana legitim. The other half ay ang tawag na free portion, okay? Ang half. Ang katong other half na dili siya kabuot, ang tawag ana kay mo na legitim, okay? Ang half free portion, ang half legitim. Now, how do you divide ang kining legitim? Dili ka makabuot sa legitim, no? Ang di ba? Kung ang namatay kay na 2 ka anak, isa ka surviving spouse, 1/3 silang tanan. Ang namatay kay anak ug surviving spouse, tunga sila. Okay? So dili kabuot ang katong person nga namatay, no? As to the disposition sa legitim. Ang free portion makabuot siya. Maka-allocate po siya as nga part constitutes free portion, as nga part constitutes legitim, no? Pwede ang iyahang at the time of death, ang value sa properties sakto gid to nga padulong sa iyang paboritong apo nga si Karen. Pero si Karen, since namatay po ng katong iyahang papa, ninyo ingnon nga maghimo og will. Kay kung baskog pa siya, pwede siya trust. Trust is a lot better. Ano man, ang will man good, bayad yapon ka estate tax. Then katong person nga namatay, pwede mo ibutang sa will nga dili siya ma-dispose ang property by the anak or apo, no? As the case may be, for pila ka years. Dili siya pwede buakon. But mula sa gutong period, pareho ra gyapon. Gyapon mabaligya gyapon sa lain, no? And then dili gid ka kabuot, no? Pero kung trust siya, makabuot ka as to what happens sa property, no? Trust would wala siya pagbalhin og property to another individual. So dili ka magbayad og estate tax sa trust. Okay?
So inyo nang i-remember no ang kanang concept no sa trust. Then sa trust mangud matay ka, ang shares mangud ang mabalhin. Pero all of those shares, they're subjected to the deed sa trust, no? Kung share pagid siya ang binding pagid ana ang articles of incorporation sa kanang trustee corporation, no? Pero anyway, let's not go technical about it. Kanang yana, when you talk to your clients, no, nga gusto og will, you can tell them na pwede ang trust. Okay? Ang problem lang sa Cagayan, gamay ra kabalo og trust, no? I was so surprised na isa last week ni adto napasalamat siya kay ako na daw nag-discuss sa yag trust. Then ako for that, sa ako weird siya because sa Manila common ang trust, no? Sa Cagayan kay lawyer ambot ngano ingato yang pag-advise kidiretsuhan, will lang na ma'am, will. Dakan kaayo disadvantage ang will. Mag-probate pa ka. Di ba? Probate proceeding. Ang sa trust, di ka kailangan mag-probate. Kasuhan pa nimo ang trustee corporation kung gusto nimo ipabulag ang property in a certain way. Pero how do you get to do that? Valid man ang trust. Hindi mo makaso, di ba? Na lang kay right to receive the dividends. Di ba? So rental property 5 years on, 10 years on, dividends ra ang makaso, di ba? Nga na siya. Or action for accounting. Kung tanaw niya nga corrupt ang trust, action for accounting sa trust. Trustee corporation, nga na. Pero kung probate, kapoy kayo, liso nun, drama, telenovela, ana. Ang ngalan pa gid kay mga sa una ba? Emilio, nga na. Oh. Sorry na Emilio din. Yes. Nakay client nga isell niya iyang balay. Kunya, nangutana ko nga kay foreigner na yung apelyido. So, kung ay, mong ba naman, kay kailangan ko siya mag-sign. Namatay na si Papa, pero foreigner man siya, mag-estate tax ko na. Okay, good question. So, ingani siya. Ato i-discuss ang mga circumstances. So, kung ang foreigner matay, ang problem ang good kay, naamagoy interest to the property. Kaya ang bawal lang man, ang nasa constitution, bawal kay ang land. So, there are kay lahi man sa property law, there's what we call mga immovable properties. So, ang kanang law is so weird kay ang naay mga, for example, permanent fixtures to a house like paintings. Ako literally you can move it, di ba? But because it's made part of the house, apparently immovable property na siya. Di ba? Part siya sa enumeration. So yan na, so why is that relevant? Kay naay mga interest that the foreigner, di ba, kanang ni appeal siya sa katunga share, no? So whether it's the structure of the house, the implements of the house, made part of the house, mo na siya, it is the safest na mag-extrajudicial settlement. If you want to skip that step, nga land lang gid ang storya, okay? Paraphernal lang, katubi to affidavit nga ano siya paraphernal. Affidavit explaining ano siya paraphernal. Ha? Thousand lang. Lisod siya because na improvement, no? But we can try. Ang ingana. Kaya ako yung gusto dapat dili. Pero ingon man sa constitution, land ang bawal. Pag nakatry ni ko ang attorney sa una kayo, muna ang support para Yes, paraphernal. Kaya ang foreigner, dili siya maka-own yung property. So kung siya ang mamatay, dapat dili na mag-matter, no? Wala siya mapamanang land. Di ba? Pero what if ang namatay kay ang Filipina, no? Or ang Filipino, then spouse, no? Foreigner. Ano ba to? What happens? Actually, ang foreigner, makamana siya. Makamana siya from the Filipino or Filipina. Because ang foreigner, makamana siya by inheritance. So always remember, no? Sila ang house and lot. Yes, lot specifically, yes. Makauna sila lot. Makauna sila lot. Through purchase ba ito? Inheritance, yes. Kung isa na ito ni Filipina, Foreigner visa. SPE yung Yes. Saan? pwede na siya SPE o mag-sign ko dyan kung Paraphernal yun siya. Kay mangutan naman yun na. So na Kay married. na SPE, naman siya sa abroad. Yes. I-sell yung house. So, ano ko nga dapat makompleto na naman sa yung needed. Yes. Ang paraphernal na lang, SPA, ipapirma sa iya. Kaya nga na, iisahon na lang siya. So, kana siya. Kaya na ako ni-remember, case ni siya, not so much real estate. Kuhan siya, Koreano. So, namatay yung wife. No? Pagkamatay sa yung wife, nakamana siya. Yung wife. Pinay ang wife. Korean siya. Then, na property dispute. Kaya ang nag-manage na karon sa properties,
yuta. Kay ang iyahang mga anak, gi-exclude na siya. In fact, sa GIS sa corporation, gitangtang yung pangalan nga walay sale. So, delikado to, kaya ang notaryo to, kay, yun, di ba? So, na siya, no? So, natingaan ako na kining lawyer, nga, giingnan niya tong Koreano, yung giharap-harapan dito, nag-away sila, yung giingnan nga, how can you inherit property, nga foreigner ka? Yung kung, wala, masipra, gid ni siya. Di ba, kining nga lawyer. Nga naman, you cannot say that. Di ba? That's misstatement good of the law, 'di ba? Na the law says the foreigner can absolutely inherit, dili purchase, inherit property, no? So by inheritance, whether iyang anak namatay, then walay anak, so padulong sa parents, o ingana, or katong iyang wife namatay, padulong gyapon sa iya. So ingana siya, maka-inherit og property ang foreigner. So. What if ang mama gusto siya palitan o balay nga from the developer yung anak na 22 years old? Let's say, wala kabalo yung anak niya palitan siya, okay ba na siya? Na ang mama daw magbayad. Pero naman si anak, sa purchase. Pero Okay. Ani siya? si anak. Sige lang, two concepts, no? Two concepts. Ngano dili pwede nga dili siya kabalo. Okay? First concept, the concept of sale, 'di ba? When you buy something, ikaw ang buyer, you need to sign. 'Di ba? Now, another version. What if donation? 'Di ba? Ang problem sa donation, actually pwede unilateral. Ang problema gyapon kay actually unilateral, dili mo makita on the face of the paper ang iyang consent to the sale. So, disputable ang unilateral. Pero wala mo dispute, okay na siya, no? Ang unilateral. Okay na siya ang unilateral, no? As long as dili mo dispute. Ang katong donation, bad idea siya, kay dili mo accept ang donee. Ang nagdawat, donor, donee. Kailangan biya mo pero ang buyer. Pwede yung lateral. Pero kailangan sikreto. Ako malipay ko, wow. Just, kailangan mo good client wala na ako siya na screen further. Kaya na siya nga, pwede ka mag-buy ko property, pangalan mo sa anak. Muna yung statement. Yung anak minor? 2020. Okay na. Yung ngalan na lang diretso sa anak. Kay careful mo sa minor, kanang mga minor magdawat property. Kay even lawyers sometimes they get confused, no? Kanang dili ka specialized in property, they get confused kay ang nakabutang mo guna kay pwede ang minor to consent to things that are in their favor. Okay, sagbol mo guna ang law. There's even law that says na ang minor kay kanang unborn child makadawat na siya og certain things like inheritances. Yeah. Gina-measure ang gestation period. Like kanang pila ka months. Ako, I can't believe it, no. I sat through kanang family law nga class nga na. Pero in all practicality kay na law on sales. Ang problema ko na to, ang atong civil code Spanish, pero ang atong law on sales American, for crying out loud. Nga na. So, according sa law on sales manggod kay, naray matters to which a child can buy. No? So, things that are necessary, soft drinks necessary, oh my God, di ba? Unhealthy. School supplies, di ba? Like school supplies, matters of, di ba, education, matters of physical fitness, the child can buy and the sale cannot be voided, no? Pero what if mo palit siya og property, voidable na siya. No? So kung dili siya ma-void, voidable siya. But upon reaching the age of majority, pwede niya i-affirm ang sale. Pwede niya i-ratify ang sale. So na ano na may ratification, American law ba? Yeah, sale. When you say minor, it's below 18 years old? Yes. Below 18. Sige. Tapay question? Okay, sige, let's get on. You can have questions later. But, next, kay undervaluing property. No? Always disallowed. Kaya mga, dapat two
deeds of sale. Ganun man ang Oh, ayaw gid na niyo buhata kay dili lang ang notaryo ang maigo appeal pod ang license no as agent or as broker. Ang inyong broker subject pod to risk. There's a Supreme Court decision yun 2022 or 2023, no? You can look it up. Nga ang lawyer kay na 10 years gid siya, no? Nga suspended. Ano man, nag-issue siya duha ka deed of sale. Pagkas gid ng decision sa Supreme Court, siya taxes are the lifeblood of the nation. You are evading taxes. Oh my God. So, why is it disallowed? Kay, number one, tax evasion siya. Number two, kay, there are other clearly legal workarounds to it. No? Ayaw na i-undervalue. I-execute lang katurang katong yung i-submit sa BIR, no? Kay who's to say muna akong argument who's to say ang katong seller, 'di ba? After signing, no? Buyer seller nag-sign naman sila. Kay muna akong ginaingon bisan sa examiner sa BIR, who's to say nga kinahitabo naman sa una nga acknowledgement receipt na apil og hatag sa processor, no? Di ba, ang property, di na ako malimtan. Ang katong amount kay 6 million. Di ba? Ang gihatag sa BIR, 2 million. No? So, unsa man akong giingon? Attorney Daba, ginatarize niyo ang kwan. Ano ko nga? Who's to say, akong gina ng examiner. Serious ko, di ko pwede makatawa ito. Di ba? Ano ko nga? Who's to say na the buyer, no, after signing the deed of absolute sale, agreeing to the 2 million, demanded, di ba, an extra amount because upon further inspection and appraisal of the property, di ba, he found the property to actually be worth 6 million. So, nagdemand ang seller extra from the buyer. Buyer, pay me more, di ba? Is that considered part of the kanang katubitong pagbayad sa sale? You can argue, di ba? Or you can actually say na it is given as a gratuity padulong sa iyaha. Di ba? You can say na perhaps donor's tax. Pwede siguro you can discuss donor's taxes, di ba? So, that's a separate matter. But clearly, dili siya problem sa agent nor sa notary. Kay post-kwan naman siya. Post-agreement issue naman siya. So, the most that you can do is charge for donor's taxes. Kaya ano ko nga, sayop naman yun, di ba? Bayad na donor's tax kaysa mga ego tani. Sige na, di ba? So, ang ginani nga na. Pero wala man yung i-charge yung donor's tax ni back away ang katong examiner, no? Pero that's the worst case scenario. Kaysa katong masuspend, Diyos ko, di ba? Not worth it, no? So, deed of absolute sale followed by acknowledgement receipt. Pwede, di ba? Ano man, agi-lagi ato. Kung, di ba, upon further inspection, nakita niya, this is not worth 2 million, my property, di ba? This is worth very much 6 million. So, why don't you pay me ang katong 6 million? Pirma naman sila, di nasala sa notary, di ba? Like, I didn't know, basically, no? It could be for other things, ang acknowledgement receipt. Kaya ako man siya giinan, paano sa ko makabalo? Di ba? What if nasa yung utang sa una? How would I know? Di ba? Notary naman ko. I ensured na sila diha. They were present. So, what can you do? Wala, di ba? At least, di ba? Wala akong nasuspend, guys. Practice of law ba yung mag-lecture? So, at least, maka-lecture ko sa inyo. So, yan na. Okay. Next kay scenario 2. Di ba? Contract to sell, followed by deed of absolute sale, followed by acknowledgement receipt. Kung sa'yo nakatsada ni. Because, ang kanang mong contract to sell, na ang katong full nga consideration, plus other matters, no? Kinsa magbayad sa unsa nga tax, kanong sa sila dapat mohawa, kanang mangana. So, contract to sell, very controlling, very powerful instrument, contract to sell, no? And then, deed of absolute sale, very simple, manay sabihin sa BIR, okay? Mao na gito ang value na imong ihatag, okay? Para dili masayop, then acknowledgement receipt. Then next, contract to sell, and then, na amount, no? Promissory note na lang. Kung gusto gid mo kanabitaw, mo yung attorney, kuan magud staggered bayad. May promissory note, di ba? Then, para sure yun ka, post-dated check, bayad yun, di ba? Para commission po, di ba? Nauban mo gud nga na, di ba? Pag bayad, ay pa mo commission. So, post-dated check, i-separate na ang check sa inyong commission po para maka-file po mo BP22 sa inyo. No? Then next kay, ay na, acknowledgement receipt. So, again undervaluing property, please don't do it nga, duwa ka, deed of sale. Don't do it to yourselves yun. And don't do it to the notary po. What if sila nagsabot-sabot na wala ang kabal? Ah? What if ang tatong buyer and seller nagsabot-sabot sa kanyang undervaluing wala ang kabal?
Makabalo mo ko, kailangan mo na ako sign na ng duha. So, kana lang. Sa Liga version. So, kada, no, loan property. So, kung naka-loan ang property, di ba, naman yun, kailangan ng duha because naka-loan ang property. Pero gusto mo kung makasave sa BIR, then I tell the clients na, you need to talk to the bank. Ana, a lot of the banks, they would totally understand. Kana mga amla ba, no? Mga yana. Gamit si bank, mga si bank kung doon. Di, gapangayan sila kanang wala ginotarize. Para lang makita ang format, para maka-withdraw. Kaya di ba, siya, kung loan siya, kaya dapat separate, di ba, credit investigation, then tanawon din, separate appraisal ang bank, di ba, sa katong property. Dili din siya loan, dapat, ang scenario akong gina-talk about kay, kana ba itong, sa AMLA, kana mga mag-withdraw kag 10 million? Kung ano na siya kanang mag-withdraw siya kay Bayad niya. Supporting na. Supporting, pwede ra walay notaryo, ang katong document, para lang makita ang amount ba. So, muna siya. Sometimes, ang isubmit, acknowledgement receipt. Okay? So, kana lang, no need, no, mag-undervalue property, don't do it, guys. Okay? Okay, next, ang signatory abroad. Ang scenario. Kabulo ko, no? Again, TWR, international, diba? So, signatory abroad, signatures, always needed na siya, ha? Signature always needed. Seller, buyer. What signature? Wet signature. Seller, spouse, donor, donor, spouse, tanan, kana sila tanan. Now, if ang spouse, witness lang, dili siya consenting party, ma-void ang contract within 5 years. Make sure, dili na, kana bitaw, mabaligya, unya ang spouse, mo pirma sa witness, na itabo na. So, kini, remember Ano siya? consenting party gid siya. Yes. Marital consent. Yes, always dili ka nang pirma mo ng wife sa witness. Voidable. You don't want voidable, okay? Kaya next, consularized. Abroad ba? Consularized. If not, apostille convention country. So it's still acknowledged the apostille karon? Yes. It started during the pandemic. Pwede. Pero number one, gid consularized gid siya dapat. Muning gold standard no red ribbon, consularized. Tamo ko ban, akong bana to sa Alaska. Para makaadto sa embassy, he has to dog sled through snow. Oh my God. Okay, apostille na lang. Convention. Okay, sometimes, ang Certificate Authorizing Notarial Act, sometimes required na siya. So, remember lang, no? So, kana bitawong sa court kwaon ang notarized document. So, unang kana. Dayon, documents for mailing. So, laito. Anyway, old din siyang slide. So, anyway, ang documents kay, make sure na, keep a copy always. Now, next, SPA, principal signature, very important, okay? Make sure yun na nakasign siya. Dapat naka-specify ang properties, no? Yes. Kung client ba, naman may maragina naman siya nga, ma'am, kulang taon. Kay marag, ang ilang i-declare sa ilang EJS kay isa ka property. Then pagpadagan sa land holding, napadilahin nga walang nag-declare. So, ni ma'am, naama ba ninyo ang isa ka property nga nigawas? So, magpa-addendum. Okay. So, dito tayo sila rin kaya nagpahimo na din sila dito SPA, kaya na ako na ipagkumangkon. Pero ang embassy pa, pag-imuan din sila o SPA nga generic. Dili. Ano siya, kumato siya embassy, dapat naka-prepare na daan. Nagipro, si embassy ba, dili na sila magkuti-kuti nga dapat specific ang property. Dili lawyer ang nasa embassy. Tig-assist. So always kini ang pinaka-important sa inyong ma-rememberahan ni. Imo itong i-fill up, mahimo siya SPA. Mao ni ang succession, no? So, pwede nyo ni-picturean. Mao ni ang table, no? Kung paano siya mo survive. So at least kabulo ka, okay, legitimate children, 1/2. Illegitimate children, 1/2. Diba mo ni mga scenarios, so na surviving spouse, kung naay kining legitimate parents, illegitimate children, surviving spouse, yung nga mga combination, mao ni siya. Intestate succession. Sige, picturean lang. Sa experience ko, attorney ka ng disinheritance. Yes.
Kapoy, sorry, lisod kaya ang disinheritance. Kay grabe siya ka-specific rules, no? Lahi ang disinheritance kung ang imong i-disinherit imong papa, lahi ang disinheritance pag imong i-disinherit imong anak. Lahi-lahi na sila. So example, na disinheritance din nakabutang attempt on the life of the testator. Or the testator's family, ana. So kuan siya, immediate family na yung mga ana. Kuan, napay isa nga part sa enumeration kay kuan, conviction of a crime bearing the penalty of civil interdiction. So, nga, lisod ang disinheritance. By default, kung di lang ka ganahan sa imong anak, dili na ma-disinherit. Ang tsada sa disinheritance, mawala yun siya sa legitim. Dili siya sa free portion lang. So, example, kung tulo ang anak, na disinherit ang isa, duwagin na siya. Sa free portion o sa legitim, wala siya. Attorney, na question. Yes. If naminyo si client, let's say Filipino, naminyo siya sa US, but wala ni kanya register ng marriage sa Philippines. Imong question kay, married ba sila? Yeah. They're still married. They still are. Married yapon. How about same-sex? Kana ang dili, why? Okay, as much as kanang I'm all for inclusivity, no, diversity. Okay, dili siya, why? Because again siya public policy in the Philippines. Kana. Kaya nakabutang mo sa civil code, kuan mo siya, man and a woman. Like marriage is a special contract between a man and a woman. Manang first sentence. So yeah. If married sila sa gawa sa different sex, dahil, pero naghatag siya sa numar dili sa Philippines, kaya title single, mo-contest, pwede ito mo-contest. Yes, mo contest siya. Ipakita lang niya ang proof of marriage. Kung dili Filipino tong yung partner sa Pwede ka. Pwede gyapon unless mag-divorce sila. Pakita ba gyapon yung proof of divorce. Ang problem ang ani siya. For some reason, ang marriage abroad is recognized here, pero ang divorce abroad dangay kaagian og kuan, magtumbling baka aya mo kuan, ma-valid siya diri. Currently karon I'm working on recognition of foreign judgment of divorce. Kay sometime 2024 or 2023 kay ang Supreme Court nag-issue og decision, no, na kining case nga gi-declare sa Supreme Court nga dili enough na gipakita sa Philippine court ang decision na divorce na sila abroad by a foreign court. Sige, dala niya itong foreign decision here, gingan niya nga, look, divorce na mi abroad, no? Ay nga na yung gingon. Dayon, ang naitabaad to kay giinan siya sa Supreme Court, kulang na siya. You also need to show, no, that that country which granted your divorce allows for remarriage. Kana siya. So natingala ko to, why that nga kuan? It's so impractical. Why? Because tibuok kalibutan, no? Kay kini raw Vatican ang walay divorce. And all countries, divorce ka, pwede ka minyo. That's why it's called divorce, di ba? Ano siya? Kita naman ang tawag nato nga legal separation. Separated mo, inyong properties mapikas, no? Ang persons who are legally separated kay separate ginay lang property. Nang palit sila property single as if single na sila. Okay? Muna ang kanang mura nag-prenup ang effect kanang mga mag-legal separation, no? Nga dili annulled. Okay? Di lang sila kaminyo balik. Walang problem sa legal separation. Yes, ma'am. Attorney naman, di ko yung karon, di man siya po na property na gusto niya, is-sell niya. Former Filipino siya. Dayon, Ma'am, matong topic. Good. Unsa man? ang kanang, ang itawag ko dahil divorce kasi sa gawas. Dahil ang iyang gusto, dili na niya ipasign ang iyang husband sa sell na property. Kaya natin sila last will ang testament din, walang divorce nga, dili na manghilabot iyang ba na effective ba ito dali sa Philippines? Kailangan pa siya i-recognition of foreign judgment na case petition. Ipato na lang sa office kung kuan siya. Kaya ang attorney po na mga gikuan, i-inquire iya, hindi lang, paano ko daw para na ano? Lisod ang paraphernal kay dili pa recognize ang divorce here. Okay, next, no, former Filipino citizen.
Kabalo, again, no? International, TWR. So, former Filipino, you have clients like that. I know. So, kining kuan, alien since birth. Kanang, kuan gid siya ba? Never siya Filipino, bitaw. Okay, dili gid ka pwede mag-own. Kanang kuan ba? Dili gid siya Filipino since birth. So, alien since birth, never Filipino. Bawal gid na siya mag-own og land, no? So, unsa ba yung technique ana? Magbalik ka condominium property, no? Vertical, na yung Mesa Verde, Avida, na po yung horizontal, Pontefino, Courtyards, no? Pwede nyo na ibaligya sa ilaha. Pwede man. Kaya namin 60-40. Okay? So, Lagyan mo, di ba? dili. CCT. Tama, sir. CCT. Ang Pontefino, ginan ko. Di ay? Yards ra. Okay. Sige, ako na i-change. Thank you, ha. Thank you. Ako na siya? Kondo siya? Kondo siya. Wala, ino na sa rin. Mo ba? Kondo siya. Ako na ba yung notaryo, ana? CCTV. Pero mo kabulo. CCT? Okay, CCT man. Kondo siya. Huwag na siya horizontal. So, kana, Pontefino. Horizontal. Sorry, it's CCTV. Condominium Certificate of Title. So, okay. So, remember, you have, kung makita ni mo, just because kay dili gid siya Filipino since birth, it doesn't mean dili ninyo pwede baligyaan, pwede gyapon. Kini ang inyong options, no? Next kay born as Filipino. So, how do you know pag Filipino? So, kung gianak siya, right around, di ba, the age of the people in this room, okay? Natural born if either mother or father Filipino. Okay? Kana mo yun, ako, dual citizen ko ba? Ano man? Kay, gianak ko nga Filipino, born to both Filipino parents, and then I went to the States and I got naturalized. I'm a dual citizen. You're not. You're basically former Filipino citizen, no? Because we have such poor record keeping in this country, those people can still vote, for crying out loud. Pwede sila mag-vote? Yeah. Pero bawal na siya. Okay, they're not Filipino citizens anymore. Former na sila mga Filipino citizens. So what do we do with them? Can we still sell them property in the Philippines? Yes. Muna siya. For residential purposes, you can own up to 1,000 square meters urban land or 1 hectare of rural land. For business purposes, pwede ka mag-own maximum 5,000 square meters of urban land or 3 hectares of rural land. Continue on the stewardship agreement, waiver siya. Assign ang rights. Pwede pa ka na SPA, no? Pero dili niya pwede nga ang katong privilege ma-transfer sa iyaha not without paghatag atong nga person. Katong sa stewardship. Okay? So, muna ang issue. Next na pod, kung yung pinaka-common, no? Kana mga award of government, kana mga homestead patent. Okay? So, anong homestead patent, lahi ang yang concept, ana, di ba? Wait lang, ngayon nakawag. Okay, nasa? Ako sa Anyway. So, kining homestead patent, no? 10-year period has lapsed. Okay? Dapat mo lapse ang katong period ay naka pwede magbaligya. Okay? So, always kanang i-remember lang na siya. Okay? So, waiver of rights, no? Due diligence lang, always. Residential free patent, ang importante ani kay 10 years of open, continuous, exclusive nga pagstay sa property. Open, continuous, exclusive, notorious. So, meaning nga nila, open, dili siya sikreto, no? Na sa mga tao. Kabulo ang mga tao, ikaw yun na mo yun, diha. So, muna siya kung mag-apply ka og residential free patent kay magkuha pa mga witness, silingan, no? Disinterested. Continuous, dapat straight. Dili pwede na siya nga na-cut, no? In terms of imuhang pagstay diha. So, can you inherit from kanang mga previous kati imo napalitan? Can you inherit ang 10-year period from imong previous nga napalitan? Yes. No? So, for example, nag-apply ka for residential free patent, dayon imo ra tong napalit from another person. Kung tinip tong waiver of rights, atong person imo po nimo siya nga witness para makuha nimo tong 10-year period, pwede mo applyan for titling. Muna ang residential free patent. Naku question ako ang client karon na late na nila balaan nga na dito nakapalit lang papa mga 12 hectares sa Claveria. Bilok na siya sa timberland. Anay tabo karon gusto nila ipa-recover sa ako niya. Ni-check na ko dito na bilok siya sa timberland. Anay namuyo. So ilang gusto is
i-donate bali sa ilang 2 hectares na katong Ma'am, dala na lang sa office, ma'am. Kaya medyo tagkas kayo na. 12, tagas kayo. Tagas kayo. Kay Timberland pa lang, medyo 30 minutes na siya. Okay. Anyway, complex document ha. E-car, ka na mga yan ha. Longer kung kuan. So, extrajudicial, separate sa sale. Kana lang. Okay, sige. At hindi ka itong tax debt ba? Kanang ibaligya. Okay ra. Di yun may kakaano, anak. Aansa na siya? I mean, wala pa din ko sa Oo, pero dili may kampante. Ano may way nga? Okay, sakto man nga dili mo kampante kaya ang tax deck mong good wala siya memorandum of encumbrances. Di ka kabulo kung na double sale ba na siya. Ano ba tao mo nang issue, but can you sell that property and later have it titled? Absolutely, you can. Oh. Kung applyan siya title, kato, residential free patent. Mag-release pa og video lagi pero maulaw. Sige na, Maulaw eh. Diba, share mo ba? Sige, sige. Ay, sige. Thank you, thank you. AI mo na. Kaya yung no. Kami na yung mag-engage. Ano mga properties sa ano sir ba? Sa Bukidnon. Namod ko ako ang uncle is na-check ka na gina-encourage ang mga magpalimit o bukid something ba? Kaya ka na sa mga nitibo. Unya, ang ingon niya sa mua na pwede daw na mataytilan. Dili. Kana ang pinaka worst nga version sa kanang katibitaw waiver nga issue. Ngano man, pasanitibo mo magi pa kag NCIP. Isog nga. Dato. Then napalit na nimo, lipay na kay ka, buta ka nag flag ana subdivision, di ba? Wala ato ka dito. Nanitibo. Nanay nag-aso-aso sa gawas. Wala na. Oo. Would you not recommend us to list a property na rights pa? Rights pa. Okay. Pwede siya i-list. Okay, dapat lang in all forms of property. Pwede ba ka mag-offer to sell og property nga kamulo pagkaso? Pwede kanang rights lang, tax deck lang, pwede. But you need to tell the buyer all of the risks. Wala lang, if they take on the risks and it's a good enough price, then kana. So sa tax Yes. attorney, kasi kaya pwede siya double sale. Yes. Ay, rule on double sale kasi maka-encounter mo, hopefully dili, no? Dapat dili mahitabo. Yes, so ang double sale man good kay first to register keyword register in good faith. So how do you know sa ROD. First to register the property, mapangalan sa imo in good faith. First to register. First to register in good faith. Pag submit nimo EPEB. Makuha nimo EPEB. Kana sa Rodi kung naa na ba yung register? Ana nga tax deck. Mabalaan nimo kay pagtanan nimo sa CTC, kamulo siya gina-applyan. Nga na. Ang katubitang title ay ang tax deck imo pangutana, dili nimo makita. Absolutely not. Tax deck wala. You wouldn't know. The only way for tax deck, ngano ang tax deck, it carries some kind of credibility. Nagbayad sa buwis. Yes. Kay gina-update magud annual ang pagbayad sa buwis. Ano ba to? Sign siya of ownership nga magbayad kag buwis. But is it a sign na wala siya gibaligya? Dili. Dili nimo maingon nga walay double sale na hitabo. Dili pug kakaingon nga good faith ka. Ano ba to? Nang issue. Attorney mo process ka o kuan tax debt to title. Yes. Tax deck to title ya. Ano po yung mga client na sila sa states, tanan na. Pa-title? Sige, ato ang tanawon. Ano kayo? Yakapin Street. How long does that take? Ano yung tax deck? Ako lang, siya, ang state, kabulo, Pilipinas, no? Sa Gayo. But ang sa DNR stage, ang first is 30 days. Katong tanawon nila ang imong mga papel. Dayon, to decide on it is 5 days. DNR. Dili ka paminahon. Pero after, nana ka sa ROD, sige follow up. Lisod Gayo. LRA, actually na ilang ipa-process. Retire na lang daw to. Ano na mo? Ano mo na? Kulang lang follow up. Tanaw Kulang lang follow up. Follow up lang yun. Ipasa na ko, wala
laing lawyer, ni atras to isa ka lawyer towards the processing kay wala na sila kaila sa LRT. Ano din? Dili na pwede nga naman ang LRA manggod part siya sa ARTA. So pwede nimo kasuhan ng dugay-dugay ba. Actually ganina katong pagsulod na ako gawid kong cellphone kamulog storya ARTA to siya nga seminar. So, pero ito yung sumbong. May ARTA na may citizen charter ang LRA. Na may period, no? So kung mula pa sa ito nga period, maximum man sa ARTA is 30 days kapin. 30 days something. Kaya kung man actually sa ARTA gid 3,720. Ang 3 days, maximum na siya for ministerial. Pasa document, mandated by law, tagaan kag decision whether approve or not within 3 days. Muna ang sa first ministerial. Ang 7, kay kanabit ang mga decision that is a bit complex, manang 7. Then ang 20, complicated siya. Then it has to be signed on by a professional. Chemist ba, kuan ba, doktor ba, ana-ana. Takes 20 days maximum. So, LRA, Diyos ko, gayo. Latin bukid noon, paano siya, nakaprenda. Prenda ba, friends? Prenda ba sila? Wala siya kasulatan. Pero, that time, gusto na lukaton, pero dili siya musugod nga lukaton ano ba? Ang katong nagprenda, gusto niya lukaton, dito siya giprendahan, dito yung giprendahan, dili gusto mo lukaton. Then eventually, namatay na itong nagprenda. Dahil sa kadulog panahon, what if kung iya itong gipa, ano sa tawag ini? Ay, na nagprinda? Dayon. Oo, like for example, ako, nagprenda ko sa imuhan. Na yung lukaton tanan ko, ikaw musulit na dili lang sa amin, lukaton, something, basig na siya itanong. Ay, pwede niya kasuhan sa court, dayon mag-tender payment siya sa court. Ang heirs na Dabi lang. namatay naman heirs siya. Ang heirs na lang. Automatic na. Dabi kung iya po itong gipatay tulan attorney. Dili pwede. Dili siya pwede. Dili pwede nga naman. Wala niya gi-follow ang foreclosure. Ang tawag niya ana kay pactum commissorium. Duha man nakaklase, no? Kung kanabit ang mga naka-promise nga kini nga property kuan ni siya for foreclosure ni siya, no? Kanang real estate mortgage. Duha nakaklase. Ang isa, dasyon and pago, legal. Ang pactum commissorium, illegal. Ang pactum commissorium says that hindi mo bayar ang utang, kuha na ko imong property. Ang dasyon and pago, Bisa mo lang lagi see? that's why illegal siya, no? Ang dasyon and pago says na kung di ka kabayad sa imong utang, foreclose ta. But if you give up your property voluntarily, dasyon and pago siya. So muna siya, muna ang nakalahi sa duha. Na, mugi ng term, ma'am. Para at least familiar ka, ma'am ba? Okay. Sige, thank you. Okay, ito.